Isa sa magandang elementong inilagay ni Togashi sa Hunter x Hunter ay ang pagsama ng isang pamilyang binubuo ng mga batikang assassin. Ito ang Zoldyck family. Mula sa tatay, nanay, lolo't lola, pati na din ang mga anak sa pamilyang ito ay mga mamamaslang, kaya sobrang daming fans ng kwento ang curious sa bawat isang miyembro ng Zoldyck at interesadong malaman kung sino nga ba ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Kaya sa video na ito, iraranggo natin ang lahat ng napangalaan ng miyembro ng Zoldyck base sa kanilang lakas, kapangyarihan at galing sa larangan ng pamamaslang. Pagsusunod-sunod din natin sila mula sa pinakamababa hanggang sa makilala natin ang Rank S o ang pinakamalakas na miyembro ng Zoldyck family. Rank D, Kikyo, Miluki at Kalot Zoldyck. Si Kikyo ang ina ng ating bida na si Killua at ng kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, hindi talaga siya isang Zoldyck na ipinanganak para sundin ang tradisyon ng pamilya. Ganun pa man, nagmula si Kikyo sa Meteor City, ang syudad na pinamumugaran din ng mga malalakas na Nen users kagaya ng Phantom Troop. Dahilan ito para hindi ko pwedeng ilagay si Kikyo sa Rank E o Rank F dahil siguradong may angkin din siyang kakayahan sa paggamit ng Nen. Bukod doon, kahit pa man asawa lamang ng Zoldyck na si Silva, si Kikyo ay nagkaroon din ng mga pagkasanay na meron ng pamilya. Bilang sinabi sa kwento na lahat ng Zoldyck mula sa lolo't lola hanggang pinakabatang anak ay mga assassins. Ang dahilan mga idol kaya ako ipinuwesto si Kikyo sa Rank D imbis sa mas mataas na ranggo ay dahil hindi pa tayo nakakakita ng rason para masangaan o irespeto siya. Kahit nga ang ibang Zoldyck ay parang walang pakailam sa nararamdaman niya. Katulad noong pinakawala ni Zeno si Killua mula sa selda nito nang hindi muna nagpapaalam sa nanay nitong si Kikyo. Noong pinayagan ni Silva si Killua na sumama sa kanyang mga kaibigan nang walang pasabi sa kanyang asawa. At noong walang takot na umalis si Killua sa mansyon sa kabila ng pagpipigil ni Kikyo. Maaaring hindi na nagpumilit si Kikyo dahil baka masaksak ulit siya ni Killua katulad ng una nitong ginawa. Nagpapakita ito mga idol na hindi siya ganun ka-impluwensya sa angka ng mga Zoldyck. Bukod pa dito, hindi din natin alam kung anong tunay niyang kakayahan bilang assassin dahil hindi naman natin siya nakikitang sumasama sa mga misyon ng pamilya. Mabuti pa nga ang pinakamatandang si Maha at ang pinakabatang si Kaloto ay lumalahok sa mga misyon. Higit sa lahat, nasa rank di lamang si Kikyo dahil hanggang ngayon, misteryo pa din ang kanyang Nen ability. Wala tayong ideya sa kapangyarihang meron siya maliban na lang sa kanyang pagiging manipulator. Kaya dapat lang na ilagay muna natin siya sa pinakamababang ranggo na meron ng pamilya. Kasama ni Kikyo sa ranggong ito ang kanyang pangalawang anak na si Miluki. Siya ang nag-iisang tabachoy sa pamilya pero siya din ang may pinakamatabang utak at pinakahenyo sa kanila. Patunay dito mga idol ang pag-imbento niya ng mga yoyo na Killua na may halos 50 kilong bigat. Ang kaalaman niya sa hacking na kanyang ginamit para pasukin ng Hunter Association website. At syempre, ang pag-imbento niya ng isang maliit na bombang inilalagay niya sa mga lamok. Hindi ganun ka-effective ang bombang ito mga idol dahil kasing laki lamang daw ng kwitis ang pagsabog na kaya nitong likhiin. Pero ang pagkakaroon ni Miluki ng ideyang katulad nito ay maaaring paunladin niya at maging inspirasyon para sa kanyang Nen ability. Si Miluki mga idol ay nasa pagitan ng pagiging manipulator at specialist kaya kung paghuhulain niyo ako ng Nen ability niya, maaaring may kakayahan ng binatang Zoldyck na mag-imbento ng mga sandata kagaya ng bomba o robot dahil sa specialization. Pagkatapos ay makokontrol niya ang mga imbensyong ito gamit ng kanyang abilidad mula sa manipulation. Hindi malabong ganito ang kanyang kakayahan, lalo pat isa din siyang programmer o profesyong naglalagay ng utos o instruction sa mga bagay-bagay. Sa kabila ng posibilidad na magkaroon ng mga ganitong abilidad si Miluki, inilagay ko pa din siya sa Rank D dahil wala pa naman siyang gaanong napapatunayan bilang Nen user at assassin. Hindi kasing galing si Miluki ng kanyang mga kapatid pagdating sa piskal na kakayahan. Mabilis siyang pagpawisan sa maikling pagtakbo, talo pa siya ng kanyang nakababatang kapatid na Kaloto, at mas una din siyang napagod kaysa mapaaray si Killua noong ilang ulit niya itong nilatigo. Kaya kahit sabihin nating matalino si Miluki, hindi pa din ito sapat para mapunta siya sa mas mataas na pwesto. Ang isa pa at huling Zoldyck na nasa Rank D ay ang bunso ng pamilyang si Kaloto. Inilagay ko siya sa ranggong ito at hindi sa mas mababa dahil kahit siya ang pinakabata sa mga Zoldyck, masigasig naman siya sa pagpapaunlad ng kanyang kakayahan bilang assassin. Madalas natin siya nakikitang kasama ng kanyang pamilya sa mga misyon o sa mga trabahong nagbibigay sa kanya ng karanasan. Halimbawa ay noong kasama siya ni Kikyo sa panonood kung paano bugbugin ni Kanary si Gon.
Kasama din siya ni Illumi at Maha noong inatake nila ang mansyon ng Tendons ng Mafia. At kasama si Kaloto ni Illumi noong nagpanggap ang kanyang kuya bilang Hisoka sa mga mata ng Phantom Troop. Si Kaloto din ay merong isang napakalakas na Nen ability na nagpapahintulot sa kanyang manipulahin ang lakas ng hangin at ang pinsalang na idudulot ng papel. Isa itong abilidad na kayang dumurog sa kahit na sinong kalabang mangmamaliit kay Kaloto. Talentado, malakas at masikap si Kaloto, pero nasama siya sa kanyang nanay at kuya sa ranggong ito dahil kahit si Kaloto ay aminadong hindi pa siya ganun kalakas na assassin at madami pa siyang kailangang matutunan bilang isang Nen user. Ito ang rason kaya pinili ng bata na sumali sa mapanganib na grupo ng Phantom Troop para mahasa ang kanyang kakayahan at hanggat hindi pa nangyayari ang kanyang kagustuhan, mananatili siya sa rank D ng ating listahan. Rank C, Killua Zoldyck. Ang Zoldyck na nasa rank C ng ating listahan ay walang iba kundi ang ating bida na si Killua Zoldyck. Siya ay isang talentadong assassin, magaling na hunter at malakas na Nen user, kaya walang duda na mas makapangyarihan siya kumpara sa mga Zoldyck na nabanggit ko kanina na sila Kikyo, Miluki at Kaloto. Ang kakayahan ni Killua sa pagiging assassin ay kinikilala ng kanyang pamilya bilang pinakatalentado sa buong angka ng mga Zoldyck. Ito ang rason mga idol kaya siya ang napiling tagapagmana ng kanilang negosyo, sunod sa kasalukuyang pinuno na si Silva. Ang natural na talento ni Killua sa pagiging assassin ay kanyang naipakita sa pamamagitan ng mabisang paggamit niya ng mga kakayahang itinuro sa training ng kanilang pamilya. Halimbawa dito ang Silent Gates, isang paraan sa paglalakad ng mga assassin nang hindi naglilikha ng kahit na anong tunog, ang Rhythm Echo o ang sining ng paglikha ng sandamakmak na ilusyon ng kanyang sarili, at ang The Snake Awakens, isang napakalakas na pag-atake gumagamit ng mga braso upang ipanghaplit na parang latigo. Higit pa sa mga kakayahang ito idol, ang pagiging assassin din ni Killua ay lalong naging nakamamatay noong natuto siya sa paggamit ng Nen. Sa loob ng maikling panahon, natutunan agad ni Killua ang mga pangunahing prinsipyo pati na din ang mga advanced techniques ng Nen. Naging dahilan para madiskubre niya ang kanyang pagiging transmuter at mapagbagong anyo niya ang kanyang aura para maging kuryente. Ito ang naging pundasyon mga idol upang mabuo niya ang isa sa pinaka-espesyal na Nen ability sa kwento, ang Godspeed. Ayon sa Nen Master na Killua na si Biscuit Kruger, ang galing ng batang assassin sa paggamit ng Nen ay mahahanap lamang sa isa sa 10 milyong tao, kaya hindi na nakakagulat kung bakit sobrang lakas talaga ni Killua. Ang rason lamang kaya napunta siya sa rank C imbes na sa mas mataas na ranggo ng ating listahan ay dahil ang bawat membro ng Zoldyck ay sadyang mga halimaw. Kaya madali lamang sa kanilang ungusan ang kakagising pa lamang nakakayahan ni Killua. Rank B, Illumi Zoldyck. Si Illumi ang napunta sa rank B ng ating listahan dahil siya ang perpektong halimbawa kung paano magtrabaho ang isang magaling na assassin. Palihim siya kung umatake, magaling siyang magbalat kayo at malinis siyang magtrabaho. Nagagawa ito ni Illumi sa tulong ng kanyang mga karayom. Ang binatang Zoldyck ay merong abilidad na manipulihin ang kanyang anyo sa pamamagitan ng kanyang mga karayom. Nagagamit niya ito para linlangin ang iba kagaya ng mga hunter sa hunter exam at ng mga ekspertong magnanakaw na miyembro ng Phantom Troop. Walang kahit na sino ang nakahalata ng kanyang pagbabalat kayo hanggang sa na-reveal na lamang niya ang kanyang sekreto. Ang mga karayom din ni Illumi ang nagsisilbing pangunahing sandata niya para tapusin ng mabilis at tahimik ang kanyang mga target. Hindi ito kasing ingay ng mga yoyo ni Killua o kasing kalat ng mga papel ni Kaloto. Basta na lamang tatama ang karayom ni Illumi sa ulo ng kahit na sino kung kailan niya gusto. Higit sa lahat, ang karayom din ni Illumi ay pwede niyang gamitin para manipulihin ang utak ng mga tao. Kaya kahit patay na ang kanyang mga biktima, nagagamit pa sila ni Illumi para mas gawing pulido ang kanyang trabaho o di kaya ay para sila mismo ang tumapos ng kanyang misyon. Ganyan, kaangas ang Nen ability at kakayahan ni Illumi bilang assassin. Ang galing niyang ito mga idol ang isa sa mga ginamit kong basihan kung bakit ko inilagay si Illumi sa mas mataas na ranggo kaysa kay Killua o kung bakit hindi ko sila pinagsama sa iisang pwesto. Dahil naniniwala ako na kahit sobrang laki ng iniunlad ng kakayahan ni Killua, sobrang layo niya pa din sa lakas na meron si Illumi. Sa katunayan, kung maglalaban ng dalawa, sigurado ako na hindi pa din uubra ang batang assassin sa kanyang kuya. Una, dahil ang kuryente ni Killua ay hindi din tatalab sa katawan ni Illumi bilang lahat sila ay immune sa kuryente. Pangalawa, masyado pang bata si Killua kaya kulang pa ang kanyang karanasan kumpara kay Illumi. At pangatlo, kaya pa din ni Illumi na maglagay ng takot sa isipan ni Killua kahit natanggalan nito ang karayom na nilagay ng kanyang kuya. Ang mga rasong ito ang patunay mga idol na madami pang pagkasanay na kailangan pagdaanan sa Killua
bago niya maging karango si Illumi. Rank A, Zeno at Silva Zoldyck. Ang Zoldyck na nakapasok sa rank A ay si Zeno Zoldyck. Napunta siya sa mataas na pwesto dahil hindi lamang siya kabilang sa mga pinakamagaling na NEN user sa hanin ng mga Zoldyck. Isa din siya sa pinakamagaling na NEN user ng kwento. Pinakita ito ng matanda mga idol noong nagawa niyang makalikha ng N na may lawak na 50 metro. Noong nagpamalas siya ng Ryu na nagpuwersa kay Krolong gumamit ng sariling NEN ability para dumipensa. At ang pagiging magaling na NEN user ni Zeno ay naipamalas noong sinugod nila ang kastilyo ng mga langgam. Dito, ginamit niya ang kanyang Hatsu na may pangalang Dragon Dive. Ito ang kakayahang sumakop sa kalawakan ng kastilyo at nagpataranta sa mga royal guards at sa hari ng Chimera Ants. Higit sa kanyang galing sa NEN, ang isa pang rason kaya nasa mataas na ranggo si Zeno ay dahil sa haba ng kanyang karanasan sa pamamaslang. Dahilan ito para lagi siyang kuhain ng madaming kliyente sa mga mahihirap na misyon. Halimbawa ang pag-ubos sa lahat ng mga miyembro ng Phantom Troop. Kahit matanda na si Zeno mga idol, walang hirap lamang sa kanyang sabayan ng mga mas batang karakter ng istorya kagaya ni Chrollo at Silva. Nasundan niya ang bawat depensa ni Chrollo kaya nagtagumpay siyang masukol ito. Bukod dyan mga idol, tiwala din kay Zeno ang kinikilala noong pinakamalakas na NEN user ng mundo na si Isaac Netero. Kaya siya ang isinama nito sa mapanganib na misyong naglalayong ihiwalay si Merwe mula sa kanyang mga gwardya. Nagpapakita ito mga idol na ang pagtanda sa mga Zoldyck ay hindi nagtatanggal sa kanilang kakayahan bilang assassin. Bagkos, mas lalo silang nagiging nakamamatay. Kasama ni Zeno sa rank A ay ang kanyang anak na si Silva Zoldyck. Siya ang kasulukuyang pinuno ng pamilya kaya walang duda ang lakas na tinataglay niya. Malaki ang responsibilidad na kailangang gampanan ni Silva bilang pinuno dahil bukod sa kailangan niyang panatilihin ang reputasyon ng mga Zoldyck, dapat din siguraduhin ni Silva na malakas ang bawat miyembro ng kanyang pamilya dahil nasa industriya siya ng pamamaslang. Nagtagumpay siya sa aswetong ito kaya nagkaroon siya ng mga talentado at sobrang lalakas na mga anak. Si Silva mga idol ay nagtataglay ng walang katulad na pisikal na kakayahan. May napakatibay siyang pangangatawan na kayang baliwalain ng mga nakamamatay na lason. May bilis din siyang kayang sumabay sa hindi masundang pagkilos ng isang maliksing nilalang. At may lakas si Silvang sapat para dumukot ng puso ng kanyang target sa isang iglap. Ang pambihirang pangangatawang ito mga idol ni Silva, ang rason kung bakit kahit 2 beses na silang nagtuos ni Chrollo, hindi man lamang siya nagtamo ng kahit na anong pinsala. Sa kabila ito ng galing ni Chrollo sa pamamaslang ng mga assassins na katulad ni Silva. Hindi pa masyadong nagpapakita si Silva ng kakayahan sa paggamit ng NEN. Pero ang eksena kung saan nagawa niyang makabuo ng 2 malalaking bola ng NEN na kayang magpasabog sa isang malaking silid at magpayanig sa isang buong gusali ay sapat ng testamento para patunayan ang lakas na meron si Silva at mailagay siya sa mataas na ranking. Rank S, Maha, Zig at Alok Zoldyck. Ang 3 Zoldyck na napunta sa listahang ito ay ang 3 sa mga karakter na hindi pa masyadong na-explore ng serye pero sigurado akong pinakamakapangyarihan ng pamilya base sa mga impormasyong alam natin sa kanila. Halimbawa si Maha Zoldyck. Siya ang lolo ni Zeno at ang pinakamatanda sa pamilya. Pero kahit siguro nasa 100 taong gulang na active pa din siya sa larangan ng pamamaslang. Halos kapareho niya si Isaac Netero mga idol, ang chairman ng Hunter Association na higit 100 taong gulang na din pero nagsilbi pa bilang isang hunter hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Katulad ni Isaac Netero, si Maha ay isa ding magaling na enhancer. Sa katunayan, ang 2 enhancers na ito ay nagduelo noon. Pareho silang nabuhay sa engkwentro, kaya narespeto ng mga Zoldyck si Netero bilang tanging taong nabuhay sa bagsik ni Maha. At dahil sa laban ng 2 matanda, mas naging kahanga-hanga ang lakas ni Maha dahil nagawa niya makipagsabayan kay Netero o ang kinilala noon bilang pinakamalakas na NEN user. Hindi pa nire-reveal ng kwento mga idol kung ano ang NEN ability ni Maha. Pero kung ako ang tatanungin, maaaring ang kanyang kakayahan ay umaasa lamang din sa lakas o pisikal na kakayahang pinapabugso ng NEN na karaniwang nakikita natin sa mga enhancers. Kung inyong mapapansin mga idol, si Maha ay mukhang palaka o butki. Ang 2 sa mga pinakamagaling na ambush predators o assassin sa Animal Kingdom. Ang 2 hayop na ito ay kapareho ng mga Zoldyck na magaling magbalat kayo. Mabilis kung umatake at may kakaibang pangangatawan na kayang umangkop sa lason, sakit at pinsala. Kaya posible na hindi lamang dahil sa matanda na si Maha kaya ganito ang hitsura niya. Maaaring ang pagbabagong anyo para maging kapareho ng palaka o butiki, ang kakayahang meron ng matanda.
Ang isa pang Zoldyck mga idol na may misteryosong kakayahan ay si Zig Zoldyck. Siya ang miyembro ng pamilyang kakapakilala pa lamang sa bagong arc ng kwento, kaya marami pa tayong impormasyong hindi alam tungkol sa kanya. Ganun pa man mga idol, si Zig ang isa sa dalawang non-users na isinama ni Isaac Netero sa paglalakbay niya sa Dark Continent. Dito pa lamang, alam na agad natin na sobrang lakas niya. Kung inyong maalala, iilan lamang ang mga taong nakarating sa Dark Continent at napahintulutan ng mga gatekeepers na makapasok sa loob. Isa dito si Zig. Bukod doon, si Netero mismo ang nagsama sa kanya sa lugar. Nagpapakita ito na alam ng dating chairman na kaya ni Zig ang panganib na meron sa Dark Continent. Higit sa lahat mga idol, bilang si Zig lamang ang alam nating Zoldyck na nagawang makapaglakbay sa Dark Continent, malaki ang posibilidad na siya din ang nagbitbit kay Nanika pabalik sa ligtas na mundo at nagpasok sa malakas na nilalang sa kanilang pamilya. Ang nilalang na ito mga idol, ang dahilan kaya nasama sa Rank S ang huling Zoldyck na ating pag-uusapan. Siya, si Alokha Zoldyck. Ang batang ito ay ang tanging Zoldyck na hindi nagmana ng kahit na anong sining sa pamamaslang. Kumbaga isa lang talaga siyang normal na bata hanggang sa lumabas si Nanika sa kanyang katawan. Si Nanika mga idol ay isang ay mula sa Dark Continent na nakikihati ng katawan kay Alokha. Dahil isa siya sa 5 threats o calamity, nagtataglay siya ng walang kapantay na kapangyarihang kinatatakutan ng lahat ng mga miyembro ng Zoldyck. Si Nanika ay may kakayahang tupadin ng kahilingan ng kahit na sinong taong makapagbibigay ng mga pabor na hinihingi ni Alokha. Kaya ni Nanika ang payamanin ng kahit na sino. Kaya niya ding alisin ang masamang epekto, pinsala o sumpang nasa katawan ng tao. At kaya ni Nanika ang paslangin ng isa o maraming tao sa isang iglap basta may humiling nito sa kanya. Ang matindi pa sa kapangyarihan ni Nanika mga idol ay ang consequence na meron ito. Sa oras na tinanggihan ng maraming beses ang pabor ni Alokha, papaslangin ng kapangyarihan ni Nanika ang maraming buhay katumbas ng halaga ng huling kahilingang ipinagkaloob niya. Ito ang rason mga idol kaya kahit normal na bata lamang si Alokha at hindi siya nagsisilbi sa pamilya bilang assassin, siya pa din ang may pinakamaraming kill count sa lahat ng mga Zoldyck. At siya ang may kapangyarihang paslangin ng lahat ng taong naninirahan sa mundo. Ito ang pinakarason kaya nasa rank si Alokha sa ranking ng lakas ng mga Zoldyck. Ito po ang aking ranking ng lakas ng mga miyembro ng Zoldyck family. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!